Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Miyerkules, 27 na po tayo sa buwan ng Agosto, araw at oras dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo at ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang, at ito ang inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patnugot na rin po ng Presidential Communications Office. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control. Kasama natin of course sina Milo Jonela, Susan Aizon, and of course sa ating Warcast, si Hero, and of course sa ating live audio streaming. Kasama naman po natin si Justin and ang ating executive producer for today, of course si Miss Stephanie Vicente. Ang programang Global na Tayo niyo po nasusubaybayan sa live sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at sa ating real-time, on-time live audio streaming. I-download niyo lamang po sa inyong mga cellphone, sa inyong mga smartphone o sa inyong mga iPhone ang ating eBox PBS Radio Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, at X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, tap nyo lang, lalabas na po at makikita nyo na sa inyong mga cellphone, sa inyong mga desktop at laptops, ang mga tile icons ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Ang ating pong stasyon ay nagsisimulang mag-broadcast alas 7 ng umaga, magtatapos the next day between 3 to 4 in the morning. Ganun po kahaba ang ating broadcast para po lalo po kaming makarating sa inyo anumang oras, araw, umaga man, tanghali, hapon o gabi, anumang oras, anumang time zone nyo kami mapapakinggan at mapapanood sa pamamagitan ng ating live Facebook broadcast at sa ating YouTube channel. At yan po ay aming serbisyo para po sa inyo, sa ating mga kababayang overseas Filipino workers, maging sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating bansa. So please paki-like lang po ang ating Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na rin po ang ating FB page, Radyo Pilipinas World Service, sa inyong mga Facebook pages. And of course, paki-subscribe na rin po sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. At i-download lamang po ang ating PBS Audio Receiver app sa inyong mga cellphone, laptops, or desktop. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, 27 sa buwan Agosto, mahalaga po ang ating pag-uusapan, lalo na partikular para po sa ating mga overseas Filipino workers. Sapagkat ang Department of Migrant Workers po ay talaga pong puspusan ang ginagawang mga hakbangin upang lalo pang maproteksyonan at mapalakas ang proteksyon at mapaganda pa mga oportunidad para po sa ating mga overseas Filipino workers o mga Pilipinong balak magtrabaho sa ibayong dagat. At ito po ay sa pamamagitan ng pagpapalawak at pagpapa-enhance ng kanilang mga programa. Naka-anchor din po yan, naka-alinsabay na rin po sa International Labor Standards pagdating sa fair at ethical recruitment. Yan po ay bilang direktiba, pagsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panatiliin ang ikang dignidad at ang well-being ng ating mga OFWs, overseas Filipino workers. Kaya itong Department of Migrant Workers natin sa pangunguna ni Secretary Hans Leo Cagdac ay pinormalize na yung adoption ng mga reform programs para sa ating mga OFWs, para sa ating mga Filipino domestic workers, upang lalo pang mapangalagaan ang kanilang karapatan, dignidad at kapakanan. Kasama po dito, napakarami po nitong itong tinatawag nating Domestic Workers Reform Package. Ito po yung tinatawag na Domestic Workers Reform Package. Kasama na po dito sa Domestic Workers Reform Package ay ang pagtataas ng minimum monthly wage ng ating mga domestic workers mula sa dating $400. Ito po ngayon ay papanik na sa hindi bababa sa $500. At syempre kasama na po dyan yung equal value na deserving ng kanilang ikang compensation.
Bahagi rin ng tinatawag na Domestic Workers Reform Package ay ang annual medical check-up at hospitalization o treatment para sa ating mga domestic workers na ipatutupad sa pamamagitan ng isang voluntary basis at libre ito, free of charge. Isa pa sa tinitignan natin dito bilang bahagi ng Domestic Workers Reform Package ay ang implementation ng mandatory Know Your Employer o KYE protocol. Ano ba tong KYE protocol? Ito po ay upang masiguro yung transparency at magkaroon ng informed consent sa pagitan ng domestic worker at ng kanilang magiging employer sa pamamagitan na tinatawag na mandatory video conferencing bago po ma-finalize ang kontrata ng isang OFW. Kasama rin dyan ang implementasyon ng Kamusta Kabayan. Ito po ay isang digital welfare monitoring system para sa direct welfare check ng ating mga kondisyon ng ating mga OFWs. At siyempre kasama na rin dito yung tinatawag na reskilling, upskilling at career mobility program para sa patuloy na pagpapaigi ng employability ng ating mga kababayang OFWs. Alright? At sa puntong ito, nasa linya na po natin ang komunikasyon upang lalo pang maipaliwanag sa atin itong Domestic Workers Reform Package ng Department of Migrant Workers. Kasama po natin ngayon si Secretary Hans Leo Cagdac ng ating Department of Migrant Workers. Magandang umaga po, Secretary Hans Leo Cagdac. Si Ray Sampang po ulit ito sa programang Global na Tayo. Yes, magandang umaga ka, Ray, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, maraming salamat po, Secretary, sa pagpapaunlak nyo sa ating programa. So, Domestic Workers Reform Package. Ito pong Domestic Workers Reform Package ay talagang sinusulong po ng Department of Migrant Workers sa pangunguna po ninyo. Ano po, kanina tinitignan ko po marami pong nilalaman itong Domestic Workers Reform Package. Kabilang na po dito yung pagtataas sa sahod sa minimum monthly wage ng domestic worker mula sa $400 to at least $500. Can you please explain it to us a little more further, Sec Cagdac, dahil ito po bang pagtataas ng minimum wage na ito effective immediately, batay na rin sa mga bagong kontratang lalabas o pipirmahan ng ating mga OFWs? Yes, unang-una itong domestic worker reform measures natin ay naglalayong ipatupad ang mandato ng DMW sa charter na magbigay ng proteksyon sa ating mga OFWs at tagubilin din ito ng ating mahal na Pangulo na isaayos ang ating mga pulisiya at patakaran tungo sa pagbibigay ng proteksyon sa ating mga OFWs. At meron din tayo mga international commitments under international labor standards. Lahat ng mahalagang treaty o international agreement ay sinang-ayunan ng Pilipinas. Nag-ratify po tayo dyan. Kaya dapat lamang na magkaroon nitong mga pinaigting pa na mga proteksyon sa ating mga OFWs. At yun nga, ang puno dito yung $500 minimum wage, $100 increase. May 60 days po na transition period dito. At yun nga, yung nilahad nyo, Sir Ray, na pito pa na items. So, kasi yan dito sa reform measures, yung Know Your Employer, yung Know Your Employer video conference yan para kilala na kaagad ng ating mga domestic workers yung kanilang magiging employers abroad at hindi pa lamang doon nila makikilala pagdating doon sa bansang patutunguhan. Okay. Yung annual medical check-up, sisimulan natin phase 1 patungo sa pagkakaroon ng phase 1 patungo sa pagkakaroon ng voluntary muna na annual check-up ng mga domestic workers. May pinapilot tayo ngayon sa Dubai. Okay. May kausap tayong clinic sa larangan na ito. Yung pagkakaroon ng Kamusta Kabayan, ang maganda dito, call center ito, pero hindi tayo mag-aantay ng tawag, Sir Ray, Kamusta Kabayan. So ibig sabihin tayo mangangamusta sa kanila. I-email natin sila o tatawagan natin sila. Yung upskilling mahalaga rin kasi ibig sabihin hindi lang sila mapapako sa pagiging domestic worker, pwede silang umunlad sa pagiging barista o hotel worker o nurse assistant or caregiver or welder o ano pa man ang gusto nila. And then yung whitelisting policy, stricter ng mga recruitment agencies, stricter standards sa makataong paninirahan o accommodation ng mga OFWs
rights-based approach, paninindigan pa rin natin ito. Dapat hawak ng domestic worker pasaporte nila at dapat sinusunod ng kanilang kontrata at pagbibigay ng legal, medical, financial assistance mula sa ating Action Fund. Ayun. So napakarami pong laman nitong Domestic Workers Reform Package. Pero unahin ko muna dito, Sec Kakdak, dito sa minimum monthly wage of domestic workers. So from 400 gagawin itong 500. Effective immediately po ba ito, Sec Kakdak? Yes, yung 400 to 500 may 60-day transition period pa ko. 60-day transition period. Kasi Okay. bibigyan pa natin ng counting puwang yung mga employers at agencies na mag-adjust kasi merong mga paalis, merong mga bibisahan pa lamang. So para maayos yung ganung mga klaseng tanong at kusot ay bibigyan natin ng malaking puwang, hindi naman malaking puwang pero konting palugit ng 60 days. Alright. Para the 60th day ay mabibigyan na natin ng which is around October, third week of October, ay mabibigyan na natin ng ganap na katuparan itong increase. Ito pong increase na ito, kasi tulad na nabanggit nyo, may 60-day period ito. Pero once na matapos ang 60-day period, yung pong mga kontrata na pinipirmahan, lalo na ng ating mga bagong OFWs, magre-reflect na po yun, yung 600, yung 500 na yun, yung increase na yun. Yes po. Tama po kayo dyan. Yan ang ganap nating pagpapatupad nito. Okay, alright. Paano natin ma-implement? Well, yun nga, tama kayo. Yung mga kontrata, lahat kasi ng domestic workers dapat dumaan sa DMW at wala po tayong palulusutin Yun. after 60 days na less than 500 ang sweldo. Okay, sige. So, itong ating mga local recruitment agencies, maging yung mga counterpart na ika nga nasa host country na mga recruitment agencies, have already been that's informed right. about this. Alam na po nila ito. Ano ulit? Yung pong mga local recruitment agencies natin dito sa Pilipinas, maging yung mga counterpart natin sa ibayong dagat, doon sa nag-host country, doon sa ating mga OFWs, alam na po nila ito na within 60 days magbabago na. Nagkaroon tayo ng consultation naman dyan for the last 6 months. Okay. Ito naman ay prerogative din ng ating bansa at bagamat gano'n ay nagbigay tayo ng abiso sa kanila. Okay. Now, ito pang isang maganda rito, annual medical check-up. Sabagay lahat ito maganda, annual medical check-up at hospitalization treatment ito for for free. Pero mayroong nakalagay dito, it shall be initially implemented on a voluntary basis. Bakit po may voluntary basis? Kasi yung budget dito ang problema, Sir Ray. Okay. Gusto natin lahat may annual medical check-up pero iniisip din siyempre natin yung budget natin. Pantawid muna itong voluntaryo. Pagkaganap na yung budget natin next year ay magagawin na natin mandatory. Alright. Budget lang ang issue dyan. Okay. So iset aside natin yung budget, pero itong mga annual medical check-ups na ito, saan po gagawin itong mga annual medical check-up? Sa abroad. Abroad mismo. Wow, abroad mismo. Abroad mismo. Well, of course, nakuha ko yung point mo, Sir Ray. Of course, pag nagbabakasyon sila dito, Yes. pwede rin. Okay, alright. Pero sa abroad, but whether abroad or here, kailangan ng budget. Kasi alam ko yun, meron kayong pinapatakbo na OFW hospital dito sa Pampanga. Oo, pero kasi nasa San Fernando, Pampanga, pwede naman din. Kaya lang, depende kasi rin sa tao. Meron kasing nagla-landing sa Cebu, sa Clark, sa Lawag at iba pang lugar, Davao. Kaya't ayusin pa natin. Okay. Ayusin pa natin yung mechanics nitong we need 60 days also to set up the annual medical check-up. Pero at least maganda yan. Kung yan Yes, talaga mapopondohan na ng gusto, hindi na kinakailangan pumunta pa ng San Fernando, Pampanga para magpa-hospital o magpa-check up. That's right. Meron namang mga government hospital. So, we're talking naman to SecTed, Bosa, and the DOH. And of course, maski na pero pwede nga sa abroad. Yan, Kasi, oo. yun nga, yung sinasabi ko kanina, may clinic na tayong kausap sa Dubai, may pinapilot test tayo sa larangan na ito. Actually, Sec, kausap namin one time, isang OFW na taga Saudi Arabia. Nagpapasalamat siya dito sa si Arlene Navarro,
yung author ng librong may libro siyang inauthor eh. Nakapost nga ito sa DMW Facebook page ninyo. Nagpapasalamat siya sa inyo, sa DMW at sa OWA dahil doon sa serbisyo caravan, dahil para sa kanila yung presensya po ng DMW kasama ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na bitbit ng DMW sa serbisyo caravan. Napakalaking bagay daw po yun. Lagpas 10,000 na ang nabigyan natin ng serbisyo. Kasama na dyan yung National ID. Alam nyo, yung National ID kasama natin Philippine Statistics Authority. Hindi matatawaran yung effort nila kasi medyo matagal ang process time ng National ID kasi di ba may biometrics yan. Yes. So hindi katulad yan ng pwedeng paspasan na proseso. Pero bagamat ganon ay may mga 10,000 na napaglingkuran na OFWs at dagdagan pa natin to. We go along in terms of process cycle times and digitalization. Sa DMW, mag-i-introduce na rin tayo ng mga electronic systems sa Alright. mga kiosk, ganyan, electronic kiosk. Para bang yung sa airport, sir, yung Yes. pwedeng electronic check-in, di ba? Opo. Sa mga kiosk. So, parang gano'n ang ipamamalas natin sa lalong madaling panahon sa mga future caravans. Alright. Know your employer, KYE protocol. So ito po nababanggit nyo kanina na bago matapos ma-finalize ang kontrata, magkikita, mag-uusap yung OFW at yung kanyang employer, magiging employer abroad. Hello, Sec? Hello, kasi sa ngayon, hindi pa kilala, bagamat pipirma na ng kontrata yung worker, hindi pa niya nakikita o nasisilayan yung employer. Doon pa lang niya makikilala pagdating. So, nararapat lamang na nakikita na niya, makita na niya, ma-introduce na siya, matanong na niya lang lahat ng bagay na kailangan niya tanungin at Okay. Siyempre, kailangan din maganda yung tinatawag na Know Your Employer KYE protocol. Kasi karamihan nga tulad din ng mga experience ng ating mga OFWs kapag lalo na yung mga first timer na nag-abroad, although sabi nga nila maski na dumaan sa PIDOS, maski na dumaan sa orientation prior to their paglabas ng bansa, nako-culture shock pa rin sila pagdating dun sa host country. And of course, nangangapa pa sila kuminsan doon sa pagkakakilala nila doon sa kanilang employer. So maganda itong Know Your Employer KYE protocol na ito para ma-ensure yung transparency at magkaroon ng informed consent sa pagitan ng domestic worker at ng employer. Mandatory video conferencing bago ma-finalize yung kontrata. So napakagandang napakaganda nitong tinatawag na Know Your Employer KYE protocol. Ayan, sige. And of course, sinusubukan natin ibalik ang communication kay Secretary Hans Leo Kaktak. Okay. Alright, Sec. Hello, Sec. Good morning ulit. Good morning po ulit. Opo, yes po. Yun nga po, bago sila umalis, hindi pa nila nakikita yung employer nila. So, maganda itong video interview. Pwede na niyang ma-estima, pwede na niyang, magkaroon siya ng sarili niyang opinion o evaluation dun sa employer niyang pupuntahan. Kahit naman dito sa Pilipinas, 'di ba, meron na rin tinatawag na interview o pagkikita muna ng prospective employer at yung kasambahay sa mga agency dito sa Pilipinas, yung mga local lang ba. So ganun din, nararapat lamang na ganun din dun sa mga nais mag-abroad. Implementation po, Secretary, ng Kamusta Kabayan, Digital Welfare Monitoring System. Well, meron tayong mga electronic means to implement. Meron tayong auditing on the spot check. Kasi mga recruitment agencies naman magpapasinaya nito, magpapatakbo nito. Meron tayong mga inspector at mga spot check online. Ang maganda dito, pwedeng online, di ba? Pwedeng kasali ang DMW dun sa mismong interview. So, marami naman paraan kung paano magsagawa. Of course, recording, mag-require natin mag-submit ng recording ng interview yung recruitment agency at yung worker. Pero napakaraming OFWs nito, Secretary Kaktak. Well, ang strategy naman sa mga ganyan, mga spot check, random check. Okay. Alright. Meron namang scientific way, di ba, sa statistika, kung paano magkakaroon ng
representative random check. Yung bang pag nag-random check ka ay hagip mo na rin yung halos halos lahat. Naku. Parang nagsasample ka, di ba? Para Naku, mukhang lalo kayong paano ang implementasyon. mukhang lalong So halimbawa sa 100 OFWs, Opo. mag-random check ka ng 10 hanggang 15, okay na yun. Kasi mahagip mo na yung representasyon ng Yes. buong 100. Hindi Yes. kailangan lahat, di ba? Alright, parang sa survey survey Yes, sample. Yes, yes. May scientific way of doing that. Estimahin mo yung klase ng OFW, anong edad, saan pupuntang bansa. So yun, mag-random check ka per country, per age group, ganyan. Para mahagip mo yung lahat ng klase ng OFW na domestic worker. Nako, lalong mapapamahal sa mga OFWs natin ng DMW sapagkat sabi nga nila Sec Kakdak, yung lang presensya ng DMW maramdaman nila malaking bagay na. Ano pa kaya kung talagang paglalaanan nyo ng panahon itong Kamusta Kabayan? Yes. Agree ako dyan kasi medyo personal talagang, touch to lumalabas personal touch to. Hindi lang medyo, pero kailangan talaga natin tayuan ang mga pangkarapatan at proteksyon ng ating OFW sa yan ang pinaka number 1 na function ng DMW. Yung may protector, merong tagahatid ng hustisya, katuwang nila sa paghatid ng hustisya sa mga distressed OFWs o sa mga kailangan idulog. So, yan ang function naman natin, Sir Ray. Yan. Of course, itong reskilling, upskilling, and career mobility program, continuous enhancement ng workers' employability and opportunities. Is this a series of training, workshop, seminars, upgrading yung skills nila, Sec? Yes. In line, katuwang natin ng TESDA dyan. Kasi yung TESDA naman, si DG Kiko Benitez, may proyekto rin ganyan. Halimbawa, kung ang OFW ay nasa abroad, pwede mag-enroll sa online courses. Kapag siya ay nakauwi na o nagbabakasyon, pwedeng mag-training para umakyat ang kanyang NC2 o skills level. Pagtapos na, nakauwi na, o kaya paalis pa lamang, pwede nang kausapin, tanungin yung employer, siya ba mag-aalaga ng bata, matanda o may sakit. Dahil kung oo ang sagot dyan, ay baka naman dapat paalisin na natin siya as a caregiver at hindi domestic worker. Wow. Yun na kasi ang isa pa nating iniiwasan dito, yung tawag ko dyan ay yung trap, recruitment trap. Yung bang nag-a-apply ka tapos isa lang ay iaalok sa yung trabaho. Domestic worker lang. So parang unfair yon sa mga job applicants, di ba? So dapat bigyan din silang oportunidad na magsanay at malaman kung ano pa yung mga posibleng job openings. So sabi ko nga kanina, kung barista o waiter or receptionist or office worker, welder, technical worker, nurse assistant, ano na yan, samot-sari na yan, yung buong range ng mga posibilidad at hindi lamang domestic work ang iaalok. Yun. And of course, marami na po kayong napasarang mga illegal recruitment agencies na nambibiktima ng ating mga kababayan, leading to as low as human trafficking, Sec. Pero meron din naman mga recruitment agencies na tumutupad at sumusunod sa inyong mga regulasyon. Ito ba yung tinatawag nating whitelisting policy para sa mga recruitment agencies? Yes. Yung whitelisting policy naman, ito yung policy natin kung saan ay tayo ay maghahatid ng magbibigay ng rating or whitelisting certificate sa mga agencies, whether here or abroad yan, Sec? Ang reparation. At dito rin, pati yung mga private recruitment agencies dito sa Philippines, bibigyan din natin ng whitelisting. Hindi lang sapat yung wala, hindi, yung dapat kilalanin natin sila na merong record na mahusay. So walang kaso, walang repatriation, walang as much as possible ay yung kanilang mga workers ay hindi nagkakaproblema sa abroad, mga ganong klaseng pag-estima natin sa kanila. At ito pong mga maisasama sa whitelist na ito, makikita ito lahat sa website or Facebook page ng DMW. Of course. Yeah. Papamalas natin sa website ito na meron tayong ganitong klaseng system. DMW Action Fund.
gagamitin daw po para sa patuloy na rights-based approach through legal and other forms of assistance. So, pag sinabi po ba nating rights-based approach at legal and other forms of assistance, kasama na po ba dito yung repatriation at reintegration program? Yes, of course. Kasama na dyan legal pag kailangang magdemanda sa abroad o kaya dinimanda sa abroad, bibigyan natin ng abogado. Tapos yung medical retainer, treatment, and yung check-up, yung binanggit ko kanina. And then yung financial assistance sa mga distressed. Eto, galing lang ako sa opisina. Paalis ako ngayon, pero galing ako opisina. Meron lang kami binigyan na cruise ship worker na nagkaroon ng problema on board at binigyan natin dahil may karamdaman siya, ay binigyan natin ng 75,000 sa kanyang major physical condition. Yan ang action fund. Alright. Ito pong action fund na ito, yearly ito napopondohan sa Kakdak? Yes. 2.2 billion this year ang ating action fund. Okay, 2.2 billion. Alright, with that, Secretary, maraming salamat. Not unless meron pa ho kaming hindi na itanong tungkol dito sa napakagandang Domestic Workers Reform Siguro Package. yung 1348 hotline na lahat sa ating mga domestic worker, iba pang OFW na nangangailangan ng tulong. Salamat sa OWA kay Admin PY Kaunan sa pag-share ng hotline nito ng OWA. 1348, dumulog na lang po doon na pag nasa abroad, +632 1348. Alright, ay siya nga pala, maraming salamat po sa Kakdak at sa OWA dahil marami din po natulungan ng OWA na ng pamilya ng ating mga OFWs na naapektuhan ng pagbabaha at nitong mga nakalipas na bagyo't habagat doon sa kanilang assistance na ibigay. Maraming salamat din po. Tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin. Salamat sa mga LGUs, local chief executives, na katuwang natin sa pag-distribute ng mga tulong sa mga nasalanta ng bagyo at iba pang mga dilubyo. So maraming salamat po. Maraming salamat din po ang ating butihing kalihim, Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Pinag-usapan po natin itong napakalawak nitong Domestic Workers Reform Package na ito na isinusulong ng DMW sa pangunguna ni Secretary Hans Leo Kakdak para po muli sa mas lalo pang pinaigi, mas lalo pang pina-enhance na mga reform programs para sa ating mga overseas Filipino workers. Hindi lang yung mga OFWs na nagtatrabaho na currently sa ibang bansa, kundi pati na rin sa mga kababayan nating Pilipino na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Meron ngayong ito tinatawag na Domestic Workers Reform Package. Kabilang po dito, ito, up to 60 days, bantayan niyo yan. Tataas na ang inyong sahod. Yung dati pong sinasahod na $400, ito ngayon ay magiging at least $500. Mas mataas pa, depende na lamang siguro sa employer na inyong mapupuntahan kung mas mataas pa sa 500 Pero na po yan, integrated na yan dito sa mga bago lalabas sa mga kontrata, lalo na kung ikaw ay bagong OFW, first time mo mag-abroad at pipirma na kontrata, tignan mo yung kontrata kung magkano ang iyong suswelduhin. Pero definitely dapat, battery sa pinag-usapan namin ni Secretary Hans Leo Kakdak, within a period of 60 days, dapat hindi na yan 400, dapat yan at least $500 na. And of course, meron pa kayong annual medical check-ups. Ayan. At once na fully funded po itong pondong itong annual medical check-up na ito, pwede kayong magpa-check up, yung mga OFWs natin na nasa ibang bansa, merong tie-up ang DMW at ang OWA sa mga hospital sa inyong mga host countries, kung saan pwede kayong magpa-check up for free. Ayan. Kung kayo naman ay nandito sa Pilipinas at nagbakasyon kayo, gusto nyo magpa-check up, pwede rin po sa ilalim pa rin ito tinatawag na Domestic Workers Reform Package para sa annual medical check-up at hospitalization treatment. For free yan. Lalo na kapag yan napondohan na ng gusto para dito sa nasabing package na ito. Kasi may hospital po sa San Fernando, Pampanga, yung tinatawag na OFW Hospital. Isa po ang DMW sa katuwang ng Department of Health sa pagpapatakbo, pagpapa-operate ng nasabing ospital na yan, kung saan nagpupunta rin po dyan ang karamihan nating mga OFWs upang humingi o magpatingin para sa kanilang mga medical treatment. Yan. And of course, sa inyong yung mga first-timer natin na mga na mga OFWs, ito yung tinatawag na KYE, importante rin ito, first time. Bago kayo pumirma ng kontrata, bago mag-finalize, dapat makilala nyo kung sino yung employer nyo. Halimbawa, kung ang employer nyo ay si Stephanie,
Si Stephanie halimbawa ay taga Switzerland, halimbawa, magtatrabaho ka first time at gusto mo siya makilala. Dapat makilala mo siya, mandatory ito eh. Itong tinatawag na KYE, Know Your Employer. So magkakaroon kayo ng video conferencing. Yan, makikita mo siya. So pag ikaw umalis na, nagtrabaho na para kay Stephanie bilang iyong employer, ay hindi ka na, kilala mo na siya. At least kilala mo na siya by face, di ba? Hindi ka na masyadong nangangamba pa kung ano ba itsura ng amo ko, di ba? Di ba? Ano bang ano niya? Paano ba siya magsalita o paano ba siya makipatungo sa akin, etc., etc. So, lahat ito ay nakapaloob sa Domestic Workers Reform Package. Now, ang tanong, magagampanan ba lahat 'yan? Okay. Well, para po sa Department of Migrant Workers, sa panguna ni Secretary Asleo Cagdac, they will do their best na maipatupad itong mga nasabing reform packages na ito. Lalo-lalo na kapag na-meet na lahat ng financial requirements, funding na kinakailangan, lalo-lalo na para dito sa free medical and tinatawag na free annual medical check-up, yung hospitalization treatment, yung upskilling and retooling, para sa inyo, no? Kasi alam ko marami tayong mga OFWs. Halimbawa, marami tayong mga OFWs na gustong mag-upgrade ng kanilang mga skills, no? Gusto nilang matuto ng halimbawa welding. Kasi welding is a highly technical occupation, highly skilled 'yan. At sa labas ng bansa, alam niyo napakamahal ng bayad sa mga highly skilled welders. Yung mga industrial welders. Dito lang sa atin siguro medyo mababa ang sahod ng mga welder. Pero kapag ikaw ay certified welder, may iba-ibang classification po ng welder na yan. May iba-ibang certification yan. The higher you go, the higher na pwede kang mag-command na sweldo mula sa employer. Kasi nga highly technical po yan. Alright? Okay. And of course, bukod dun sa welding, yung mga IT professions na pwede rin pasukin ng ating mga overseas Filipino workers kung kayo naghahanap na ng ibang career path, gusto niyo namang mapunta ng IT o ng BPO industry, lalo na pag uwi niyo dito, pwede rin po yan, available din po yung mga tinatawag na reskilling, upskilling at yung tinatawag na career mobility program at yung pagpatuloy na pagpopondo dito sa DMW Action Fund. Ito po yung ginagamit ng DMW para po makatulong sa repatriation ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na ating mga OFWs na naiipit sa kaguluhan. OFWs in distress. For example, yung nangyari sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia. Iran at Israel, di ba? Iran at Israel. Gayun na rin yung iba pang mga conflict areas sa Middle East at sa iba pang bansa kung saan kinakailangan natin ng repatriation. Doon po kumukuha ng pondo ang DMW. Gayun na rin yung mga legal fees na binabayad sa mga foreign lawyers upang i-represent o ipagtanggol ang ating mga OFWs na nasa mga piitan at nahaharap sa mga kaso. Diyan din po kumukuha ng pondo sa DMW Action Fund at yung mga tinatawag na reintegration program. Diyan din po kinukuha. At sabi nga ni Secretary, yearly pinopondohan yan at ang pondo ngayon yan is 2.2 billion pesos. Sana dagdagan pa. Yung kesa napupunta lamang sa mga flood control projects na walang kawawaan, mga ghost projects na mga flood control projects na napupunta lang sa bulsa ng mga ganid na mga kontraktor na bumili ng sasakyan, hindi dahil sa sasakyan, kundi dahil sa payong na gustuhan nila yung payong. Yung buong kotse na ang binili, di ba? Parang gano'n. Imbes na ipamigay nyo sa mga kontraktor, ibigay nyo sa mga tamang dapat paglagyan ng pondo, yung mga social services na hindi mapakikialaman ng mga ganid sa pera. Ayan, sige ha. Biruin mo. Talaga naman O yung mga OFWs, totoo yan. Sinusubaybayan nyo ba yung mga balita dito sa Pilipinas? Yung isang kontraktor dito, sobrang dami na sasakyan, di ba? Parang parang daig pa niya yung parking lot ng isang malaking mall dito sa Pilipinas. Daig niya. Dahil yung makikita mo mga sasakyan sa parking lot ng mga ordinaryong mall dito, usual mga Toyota, Mitsubishi, yung mga pickup, ito iba. Yung kanyang parking lot talaga namang mga high-end, mga BMW, mga imported, may Bentley, kung ano-ano pa, Tsaka yung
nanindig ang balahibo ko, yung binili lang niya yung isang luxury car, hindi dahil doon sa kotse, kundi dahil nakyutan siya doon sa payong na nasa loob ng kotse. Talaga naman, oo, Diyos ko po, Panginoong mahabagay. Samantalang, ang dami nating mga kababayan na nalulunod sa tubig baha dahil sa mga palpak na flood control projects nila. Ang dami nating mga kababayan na nagkakasakit dahil hindi makabili ng matinong payong, hindi makabili ng bota. Samantalang sila, nagustuhan lang yung payong, binili yung buong sasakyan. Kundi ka ba naman tinamaan ng magaling? Oo. Sige po, maraming salamat sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Sana po patuloy po niyong subaybayan ang ating programa at ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, mula sa ating Master Control, sa ating Wirecast, and of course sa ating live audio streaming, at sa ating Executive Producer, si Miss Stephanie Vicente, na nagbabalak na rin bumili ng luxury car, of course. Pero hindi raw siya papasok sa pangongontrata sa flood control project. Iba raw ang papasokin niyang kontrata. Anyway, maraming salamat po. Again, before I leave, please like our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Like and follow. And of course, subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. And download our PBS radio app sa inyong mga cellphones, laptops, and desktop. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Magandang umaga mula dito sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.